Why did Jesus come to earth? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Makikisabi sa katabi, salamat sa biyaya ng Diyos, nandito ka. Kumusta pala kayo? Praise God, praise God. Jesus, we all know this, ano? Jesus is the reason for the season. Yes. Pero bakit kailangan niya dumating sa mundo? Bakit kailangan iwan ng Panginoong Yesus ang karangyaan niya sa langit, ang kaluwalhatian niya doon, wherein all the angels are worshiping Him? Bakit niya kinuha ang anyo ng tao? Ba't siya bumaba dito sa lupa at maranasan ang hirap na nararanasan ng tao? Why? Ito po ang dahilan. Ang dahilan ay ang kasalanan ng tao. Noong po nagkasala si Adan at si Eva, siyempre, first sin ng mga tao yun, ano? Nangako na agad ang Diyos na magkakaroon ng Pasko. Sabi ng Panginoon Diyos, Genesis 3 verse 15, maglalagay ako sa inyo at sa babae, maglalagay ako sa iyo. God is talking doon sa serpent na nag-tempt kay Adam and Eve. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So, simula pa lamang, ipinangako na ng Diyos ang Pasko. Ipinangako na ng Diyos na merong isisilang natatalo kay Satanas. So, if Jesus is the reason for the season, actually, meron pang isang reason ng season na to eh. Sin is also the reason for this season. Malaki ang parte ng kasalanan sa mensahe ng Pasko. Hindi nga lang magandang isulat sa Christmas card, ano? Remember your sin. Merry Christmas. Pangit, ano? Nagpakita ang anghel kay Joseph sa panaginip. Matthew 1:21. Siya'y manganganak ng isang lalaki. Dahil si Joseph, nagtataka bakit magbubuntis si Maria, gano'n. At sabi ng angel, siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Now you know the reason ng pagdating ng Panginoong Jesus. Ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang akala natin, ililigtas sa kahirapan, ililigtas sa problema, ililigtas sa... No. Iisang problema ng mundo. At lahat ng iba pang mga problema ay nanggaling lang doon. And this is the transgression of the humanity or of the humankind against God. Ayaw nating isipin ngayong bisperas ng Pasko ang kasalanan. Nakakasira naman ang mood yan, ano? Mas gusto nating isipin ang Christmas ay Christmas trees, Christmas lights. Nakakatuwa tayo dito araw-araw Pasko, pag nakita nila yung ilaw sa akasya. Mas gusto nating isipin ang Christmas carols. May namamasko pa sa inyo? Yung nakanta? Sa amin, hindi ko alam dahil hindi ako nalabas. Christmas gifts. Nakakatuwang bang exchange gifts, ano? Meron silang, magkano? So, nakakita ng exchange gift na pare-pareho yung amount. Ano? Nakakatuwa yung aming life group. May nagsimula na, kasi sasabihin doon kung ano yung kanilang wish list. May nagsimula ng gift card sa Uniqlo. Dahil merong amount abay, nagsunudan lahat, gift card. Sabi ko, di magbigay na lang tayo ng pera pagdating doon sa nawawala yung essence na medyo maghahanap ka ng gano'n ano? Yan ang Pasko At ngayon po'y nadagdagan ang symbol ng Pasko. Alam niyo kung ano ngayon? Traffic.
Yan po ay symbol na rin ngayon ng Pasko. Sinabay na po yan sa parol. Kaya po, masanay na kayo. Pero para maunawaan ang mensahe ng Pasko, kailangan maunawaan natin ang kasalanan at ang pangangailangan natin sa tagapagligtas. Dalawa lamang points ang aking sasabihin sa inyo. And this, I want you to understand by God's grace. Ano? Ang una is the sinfulness of the human heart. Sinfulness of the human heart. In 1993, no, mali ang aking year. This will be, it's not 1993. Ano ba yung World War II? Anong year yun? Anyway, wala lahat tayo noon yata eh. So, okay. 1939. Baliktad. 1939. Thank you, Pastor Eric. Kala ko sa kabisihan mo, hindi mo na naalala yung mga ganyan eh. 1939. Approximately, there were 9.5 million Jews living in Europe. 9.5 milyon Hudyo ang naninirahan sa Europe. Holocaust happened. Anong Holocaust? Ito yung pinapatay ni Hitler ang 6 milyong Hudyo. Bakit ginawa yun ni Hitler? Culture noon ng Germany. Most of the people in Germany hate the Jews. They consider the Jews as inferior race. Mababang lahi. They hate them. At ang mga German, they were led to believe na yung kanilang lahi ang mataas, the Aryan race. Yung mga matatangos ang ilong. The superior race. Hitler, nung si Hitler, hindi naman yan popular eh. Si Hitler rose in ranks and in popularity. Alam nyo kung paano sumikat si Hitler? Gumawa siya ng imaginary enemy ng German. At ang enemy ay mga Hudyo. Be wise. Kapag may lumalabas na leader na gumagawa ng enemy, kasi that is the best way to unite the people. Those leaders are uniting the people by giving them an enemy. They could be the addicts. They could be the corrupt. Basta magbibigay sila, ito ang kaaway natin, sama-sama tayo dito. Pero please, be wise. Niyo-unite ka lang ng leader at nayo-unite ang mga tao kapag they have a common enemy. At si Hitler, na paniwala ang German race, ang German population at that time, na ang kaaway mga Hudyo. Sinisi ni Hitler ang mga Hudyo sa lahat ng problema ng Germany. Germany just came from losing World War I. Sila ang nagsimula ng gera, natalo sila. At sila'y pinagbabayad ng mga bansang kanilang sinakop. So, ang Germany nahihirapan sa pagbabayad. At dahil sa kanilang problema ngayon, naghahanap sila ng masisisi. Ang sisihin ay mga Hudyo. Sila ang problema natin. Sila ang dahilan kaya natalo tayo sa unang gera. Sila ang dahilan kaya tayo nagkakaproblema sa ekonomiya. At nakuha ni Hitler ang simpatiya ng mga German by uniting them sa platform ng nationalism by hating the Jews. We versus them. Kaya nung si Hitler ay naging presidente na, may kakayanan na si Hitler, nag-usap sila ng kanyang mga close, mga generals niya, para sa final solution. Papatayin nila lahat ng mga Hudyo sa Europe, bata at matanda. Nagplano sila para mahuli ang mga Hudyo na nakakalat sa Europe. 9.5 million yan ha. Kaya lang hindi nila nakuha yung iba kasi nasa bansang nakikipag-away sa kanila. Like UK. Meron pa rin doon mga 300,000 Hudyo. Hindi nila nakuha yon.
Kinuha nila ang kanilang properties, mga paintings, gold, at dinala sila sa concentration camps para patayin ang maramihan. Remember, more than 6 million yan. Kailangang may makialam sa logistics. Alam niyo yung logistics? Yun yung lahat na kakailanganin para maging organized, systematic ang anumang ginagawa. O para maunawaan, nung anniversary tayo ay naglutuan. Di ba? Marami sa atin ay nakakain, praise God, pero hindi ninyo nakita kung paano niluto ng mga itong sinaboni, itong mga, at saka yung mga security. Hindi ko na isa-isahin at baka may malimutan ako. Nung ako'y nagpunta doon ng gabi, systematic sila. Merong kumukuha ng lutuan, may kumuha ng baboy, pinapatay na ang baboy somewhere, nandito na yung mga nagtatadtad. They know what to do, pero nandun lahat ang gamit. Mahirap pong magluto pag walang gasol. So, niready nila yon. Ang problema, hindi sila pwedeng bumili ng gasol na magkakaibang kulay. Marami silang iniisip. Ngayon, yung nagluluto ng kanin, ayaw sa gasol. Hindi niya maluto ng ayos ang kanin pag sa gasol. Nagdala pa ng pangkahoy. Yun ang logistics. Paano mo dadalhin, anong materyales. Eto, ang project dito, hindi pagluluto sa anniversary. Ang project dito ay papatayin ang 6 na milyong Hudyo. Look at the logistics. Paano mo yan dadalhin doon sa concentration camp? Paano mo yan papatayin ng maramihan? At alam ninyo, dito papasok si Adolf Eichmann. Ipapakita ko sa inyo ang picture ni Adolf Eichmann. He is a ranking member of the SS. What is SS? They started as the personal bodyguards of Hitler at naging sila ay, ang tawag ay Protection Squad. Siya si Lieutenant Colonel Adolf Eichmann. Sunod kay Hitler, ito na ang pinaka-obses sa pagpatay sa mga Hudyo. Siyang nag-isip kung papaano patayin ang ganong karaming tao ng may kaayusan. He is Adolf Eichmann. He helped plan the systematic destruction of more than 6 million Jews. Paano niya ginawa to? Gumawa sila ng railroad kasi sa tren isasakay hanggang sa pinakamalapit na concentration camp. Pagkababa nila, ilan lang milya ay concentration camp na yung dumadating diretso sa gas chamber. Pupunta doon, lalabas ang gas o ang usok na may lason, patay sila. And then kukuhanin, dadalhin naman sa krematorium para sunugin. At susunod yung sunod na batch. Alam ba ninyong there were months na 20,000 Jews ang dumadating sa concentration camp daily? At patay ng patayon. Para makita ninyo kung gaano kagrabe ito, 2 sa bawat 3 Hudyo sa Europe were murdered. 6 million out of 9.5 million. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit ganyang mag-isip ngayon ng mga Israelita. Bombahin nyo kami at tripling bomba ang amin dadalhin sa inyo. Because meron silang thinking, never again. Hindi na ninyo kami pwedeng patayin ng maramihan. Never again. Kaya kung sila'y ganyang gumante, now you know yung mindset nila. Ang mindset nila, sampalin mo ako, babariling kita. Yan ang mindset nila. Dahil sa pinanggalingan nila. Okay. Natapos ang World War II. Sabi nung isa, anong katong napasukan ko? History class ba ito? Maghintay-hintay ka naman, papasok tayo mamaya sa ano. Ay, ano ang ayaw na ayaw ko subject eh? Ay, oo nga. Huwag kang maglat, walang grade. Natapos ang World War II. Nakataka si Adolf Eichmann. Pero at siya'y nagtago sa Argentina. Corn beef. At nahuli muli siya after 2 decades. Nahuli siya ng Israel Mossad. Nilitis siya sa Israel noong 1961.
Here is Adolf Eichmann now nung siya'y nililitis. Yan. Siya yung nasa gitna, siyempre. Ang depensa ni Adolf Eichmann ay hindi siya galit sa mga Hudyo. Nadala lang siya ng sistema. He is part of the wheel that runs the wagon. Sumusunod lang siya sa utos ng leaders. Yun ang defense niya. I'm just following orders. I'm a soldier. I'm just following orders. Yan ang kanyang defense. Now, syempre, trial siya. May abogado, may witness. Merong isang Hudyo na nag-survive sa concentration camp. Alam ba ninyong gulat na gulat doon ng mga Allied forces nung nakita nila yung concentration camp? Kasi nakita nila doon ay mga Hudyong butot, balat. Hindi mo pinapakain eh. Ang pagkain nila doon ay yung nakukuha nilang mga nuts, mga insects. Merong Hudyo na nag-survive sa concentration camp na nag-witness laban kay Adolf Eichmann. Ang pangalan niya si Yehil Dinur or Dinur. Yehil Dinur. Yan si Yehil Dinur. Noong nakita ni Dinur si Eichmann sa courtroom, si Dinur or si Dinur ay umiyak ng mahina. Here is his picture nung siya'y umiiyak ng mahina. Kindly, yan. Umiiyak na siya ng mahina. Nung nakita niya si Adolf Eichmann, nakita niya yung general na pumupunta doong na kinatatakutan ng lahat na nakikita nila yung nanginginig na sila. At nung nakita niya, siya'y umiiyak ng mahina. Hanggang hindi na niya makontrol ang pag-iyak at mamaya pa bumagsak na siya sa sahig. Nung nakita niya si Adolf Eichmann, hindi na niya makaya. Bakit kaya? Dahil ba sa matinding galit? Dahil ba sa takot? Dahil ba sa traumatic memories? Nasentensyahan si Eichmann ng death by hanging. And after this trial, in-interview si Dinur pagkatapos ng trial, sabi niya na nung nasa concentration camp siya, kinatatakutan nila si Adolf Eichmann. Ang tingin niya kay Eichmann ay ibang klaseng nilalang, ibang klaseng tao, kakaiba. Actually, nung in-interview yung isang ring German soldier, anong impression nila kay Eichmann? Nung pinapapatay ang mga Hudyo, walang emosyon si Eichmann. Hindi daw siya immoral, siya'y amoral. Ano yung amoral? Walang feelings. Robot. Walang feelings. Kaya siya ay efficient sa pagpatay. Wala siyang nararamdamang mercy. Kahit ano. Ang tingin niya kay Eichmann ay someone fundamentally different than he was. Maaaring ang tingin niya kay Eichmann ay demonyo na. Pero ngayon, nawala ng uniform si Eichmann. Wala ng ranggo na kinatatakutan nila bilang elite force of the Nazi SS. Nakita ni Dinur si Eichmann bilang kung sino siya. Just an ordinary man. Adolf Eichmann is just an ordinary man. At ito ang reason kung bakit siya bumagsak sa sahig. Ito ang reason kung bakit siya umiiyak at bakit siya bumagsak sa sahig. Sabi ni Dinur, natakot ako sa aking sarili. Nakita ko ang aking sarili na kaya ring gumawa ng ginawa ni Eichmann. Ako'y kapareho lang niya. At sabi ng nag-interview,
Eichmann is in all of us. This is the central truth about the human nature. Sin is in us. Ang nasa atin ay hindi lamang tukso na magkasala or inclination na magkasala, kundi ang mismong kasalanan ay namamahay sa atin. Sin dwells in us. Kaya sabi ni Paul, Romans 7:15, sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko, subalit ang kinapupuotan ko, yun ang ginagawa ko. And verse 17, subalit ngayon hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. I want to do good, pero bakit itong nagagawa ko? Ayaw nating marinig ang katotohanan ito. No, please don't tell me na ako'y makasalanan. No, I don't want to hear that. Ayaw natin i-confront ang truth kung sino tayo. Lalo na ngayong papasko, mas magandang tingnan, pag-usapan ang parolang ilaw, ang Christmas carols, ang kinakanta sa malls. Pero ang biyaya ng Diyos ay kahanga-hanga lang. Ang regalong anak ng Diyos ay maluwalhati lang. Ang istorya ng Pasko ay special lang kung naunawaan natin kung gaano katindi ng kapit ng kasalanan sa atin, na kung walang Kristong magliligtas sa atin, tayo'y walang pag-asa, walang magagawa. Kahabag-habag tayo. Itong sabi ng Romans 7:24 and 25. Kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Never say na iba ako. Iba ako. I'm a responsible person. I'm a good person. Huwag mong mabilis ibabash ang mga nag-road rage na humihingi ng lisensya. Huwag mo kaagad susumpain ang mga drug addict as if you are better than them. At ito matindi. Huwag mong sumpain ng rapist. Naalala ko nung meron ditong nahuling parang may minolestya yata kung ano bagay. Nung nahuli, binubugbog ng tao. Di nila alam, Eichmann is in all of us. Huwag mo kagad husgahan ang adulterer, ang prostitute, ang corrupt, ang killer. Kasi baka sa tamang kondisyon gawin mo rin ang ginawa nila dahil sa kasalanang naninirahan sa atin. Alam mo ba kung bakit may mga taong nagnanakaw? It could be na nung bata pa sila, inutusan na sila ng kanilang mga magulang, pumunta ka sa hypermarket, magnakaw ka. Huwag mo susumpain, huwag mong huhusgahan. Praise God! Pinalaki kang maayos. Pinaaral ka sa magandang paaralan. Praise God! Ikaw ay may mga taong ibang environment mo. Pero huwag mong huhusgahan sila. Baka in the same condition, in the same environment, yun din ang gawin mo. Why? Dahil sa kasalanang naninirahan sa atin. Romans 3:22 and 23, sapagkat walang pagkakaiba, yamang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang pagkakaiba si Eichmann at si Dinur. Kaya umiyak si Dinur, yun ang kanyang na-realize. He is just an ordinary man. He is not a demon incarnate. Pareho lang kami hindi matuwid. Pareho may kasalanang naninirahan sa aming laman. Yan ang sabi ni Dinur. At maaari may maririnig ka, ibahin mo ako, pastor. Imposibleng gawin ko ang ginawa ni Eichmann. Huwag pa ka siguro. Given the right condition, you and I
could do almost anything. Why? Apart from the grace of God, there is no sin we won't commit. Hiwalay sa biyaya ng Diyos, walang kasalanang na maaaring hindi mo gawin. Kaya ikaw ay ganyan ngayon, salamat sa biyaya ng Diyos. The grace of God is restraining you. Kung di mo ginagawa ang ginagawa ni Eichmann, ang pasalamatan mo ay ang biyaya ng Diyos that restrains you from committing the same sin. Huwag mong ipagmamalaki ang asawa mo na faithful o ang boyfriend mo na faithful. Lalo na't nakarinig ka ng kwento ng mga asawang hindi faithful. O, ibahin mo ang asawa ko, ibahin mo ang aking jowa. Ibahin mo siya. Why? Kasi sin dwells in your husband the same way sin dwells in the adulterer, at biyaya lang ng Diyos kaya siya faithful. Huwag mong ipagmamalaki na wala kang malisya, kasi ang malisya ay namamahay sa katawan ng tao at sa tamang kondisyon pwedeng lumabas to. And 1 Corinthians 10:12, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Napakahirap tumayo sa sitwasyong ikaw ang taga-correct. Merong mga taong gustong-gusto yung role na yon. Ano? Yung akong taga-correct ng tama. Ako ang taga-puna ng mali. Mali yan. Mali yung ginawang yon. Gusto niyo ng role na yon? Mag-ingat. At nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya'y mabuwal. O mo sasabihin, iba ako, kapareho ka rin lang ng lahat ng tao na hindi nakaabot sa kabanalang hinahanap ng Diyos. At hindi mo alam what you are capable of, given a certain condition. A man told me before, single pa siya noon. Ang sabi niya sa akin, Pastor, hindi na ako natetempt sa immorality. Single pa siya noon. Hindi ako natetempt dyan. Nung yun narinig ko, ako'y nalungkot. Kasi, iba ang pinangahawakan niyang lakas hindi ako. Mas gusto ko pa marinig nang sinabi niya, mamaya sasabihin ko kung ano gusto ko marinig. Pero ito nangyari. I was so uncomfortable hearing it. Now, that single man got married. He stayed abroad. Nasa abroad na siya. Sama niya na kanyang asawa ng anak. And then, there was a time, kinontak niya ang kanyang dating girlfriend, iniimbita to have a week with him somewhere in Europe. Inimbita niya ang kanyang girlfriend. Hindi naman nagpunta yung ex-girlfriend. Pero itong taong ito nagsabi sa akin, hindi ako natetempt ng immorality, ay bumagsak na. Masakit pakinggan, pero alam mo ang mas tamang sabihin, I don't trust myself. O sabihin mo, I don't trust you, but I trust God's grace working in you. Hindi kita pinagkakatiwalaan, pero pinagkakatiwalaan ko ang biyaya ng Diyos na kumikilos sa iyo. Alam niyo, pag ako'y nagkakasal, pinapakinggan ko ang mga vows. Sa counseling pa lang sabi ko, handaan ninyo ha, kahit ano, basta gagawin niyo. Meron talagang nangako Gusto ko nang umupo. Bakit? Sa haba. Sa haba. Kayo ang mga magpapakasal sa akin, ha? Re-reviewin ko ang vows niyo. Ay, ano ang problema sa mahaba? Baka di mo magawa.
Kaya pinagpe-pray, hinihiling ang biyaya ng Diyos na, Lord, samahan mo sila sa pangako nila sa bawat isa. Because I don't trust you. I trust God's grace working in you. Kaya pag may pumapalpak, let us be gracious sa kanila, knowing that the same thing that caused him to fail is dwelling in everyone's flesh. Kailangan natin ng magliligtas sa ating katatayuang ito. Hindi natin kaya. Nakatira eh. Kailangan natin ng may magliligtas sa atin. At ito po ang magandang reason. This is the reason for the season. This is the reason kung bakit ipinadala ang Panginoong Jesus. Si Jesus ay dumating upang maging tagapagligtas. Dumating siya para sa iyo, para sa akin, dahil bottom line, Romans 3:22 is true. There is no difference. Walang pagkakaiba sa mga nagkakasalat sa atin. Pareho may naninirahang kasalanan. We are all sinners, desperately in need of a Savior. I am preaching prosperity, I am preaching healing. Kung natutuwa, may nagpadala na naman ng testimony tungkol sa healing, pero baka hindi ko ngayon maipakita sa inyo. Taga-ibang lugar, taga-ibang church. Maririnig din niyo ang kanyang testimony. I am preaching restoration of relationships, of wealth, of business. It's part of God's gift. Pero I want to tell you, hindi yun ang gospel. Hindi yun ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay ito, na tayo'y may kasalanan at ang kasalanang ito ang naghiwalay sa atin sa Diyos. At kailangan natin ng tagapagligtas na magduduktong sa atin at sa Ama. Dahil ang kasalanang ito ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos, we need someone to pay the price of our sin. Jesus is the reason for the season. At dito tayo pupunta sa number 2 or Roman numerals number 2. Kung kanina, ang sabi ko sa inyo, sin, the sinfulness of the human heart, eto ngayon, dalawa lang points to. Pinakita ko sa inyo ang sinfulness ng puso natin. At ngayon, Jesus appeared to take away our sins. 1 John 3 verse 5, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Ito'y alam nyo, ha? Na kaya siya nahayag, kaya siya dumating upang mag-alis ng mga kasalanan. Yung kinatatakutan ni Dinur, na kaya siya bumagsak na, nakita niya ang sarili niya kay Eichmann. The sinfulness of the human heart. He could be an Eichmann. Given the same condition, pwedeng mangyari. Because Eichmann is not a different person. He's just an ordinary man. Kailangan may magligtas. At nahayag na si Kristo upang mag-alis ng kasalanan. Anong ginawa ni Jesus para alisin ang kasalanan? Nilinis niya tayo sa ating mga kasalanan. 1 John 1:7. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak, ang luminis sa atin sa lahat ng kasalanan. Without the shedding of blood, there will be no remission of sin. Noong una, kung pag-aaralan ninyong Old Testament, it is a bloody religion. Laging may sakripisyo, laging may pinapatay na hayop. At alam ng mga Hudyong ibig sabihin nito, na yung pinapatay na hayop ang nagiging kabayaran pang-samantala sa kanilang mga kasalanan. Kaya naman ang mga Hudyo'y pumupunta sa high priest, may dalang mga tupa, may mga dalang hayop, at habang hinahawakan ng Hudyo ang ulo ng tupa, pinapatay yon ng priest. At ang paghawak nila sa ulo ay symbol na nililipat nila ang kasalanan nila doon sa sakripisyong yon. It's a bloody religion. Panay ang sacrifice. Bakit? Kailangang pumasok sa kaisipan ng mga tao kung paano aasin ang kasalanan. Buhay ang ibabayad.
There will be no remission of sin without the shedding of blood. Alam nila yan. Kaya naman nung dumating ang Panginoong Yesus, pinako siya sa krus, tumulo ang kanyang dugo. Yung dugong dalisay, it's a different kind of blood. Bakit? Si Kristo po, nung ipinanganak, lumilim ang banal na espiritu kay Maria. There is no human father, si Jesus. Pero meron siyang human mother. Mary is the mother of God. Kasi kailangan ng sisidlan, kailangan si Jesus ay lumabas sa mundong itong legal, kailangan siya'y tao. Ang tao means mayroong spirit at mayroong katawan. Si Satanas, illegal yan. Pumunta siya dito sa lupa, kinuha niyang authority kay Adan at kay Evan, nilinlang, pero hindi siya taga lupa. Illegal siya, wala siyang katawan. Ba si Kristo? Because God is just, He cannot do what Satan did. Hindi siya pwedeng basta kukunin na lang ang authority, no. Dadaan siya sa pagiging tao. Yan ang reason. Kailangan ni Jesus ng katawan ng tao. Kailangan ng isang Diyos magkatawan tao. Bakit? Ililigtas ang tao. And Christmas came, pinanganak na si Jesus sa sabsaban, na ang reason, kaya ito'y immaculate conception, walang kasalanan, walang dugo ng tao na nagmix sa dugo ng Panginoong Yesus. It's a pure blood, divine blood, walang bahid ng kasalanan. It is the reason kaya pag kami nagdi-deliverance, sabihin lang namin, blood of Jesus, nanginginig ang demonyo, because the blood of Jesus, when it was shed on the cross, was the first time nakaranas ang mundong ito ng something divine, something banal. Hindi sanay ang mundo sa kabanalan. Hanggang ngayon, hindi sanay ang mundo sa kabanalan. Ang akala nila kabanalan ay pag nailawan mo ang kung ano man. Noong kabanalan ay walang kasalanan, holiness kills. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos sa ating anyong to. Kailangan malis ang kasalanan. Christmas came. Jesus was born. A divine being. Alam ba ninyo, mga hari sa East was looking for that moment. Sa pagbabasa nila, alam nilang isisilang ang hari ng mga Hudyo. Matagal na silang nag-travel para hanapin ang hari ng Hudyo. At nagdala ng kanilang mga regalo. Nilinis ng dugo ni Jesus ang kasalanan natin. Pero alam ninyo, may kailangan pang i-deal. Ano ang i-deal? Nilinis na nga ng dugo, ito yon. Binayadan ni Jesus ang ating kasalanan. How did Christ do this? 1 John 4:10. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umiibig sa Diyos, kundi siyang umibig sa atin. At ang sinugo ng kanya, at sinugo ang kanyang anak na pagtubo sa ating mga kasalanan. Hindi lamang nilinis ng dugo ang ating kasalanan, yung dugong iyon ay binayad ng Panginoong Hesus sa Ama. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, yung dugong iyon ay dinala niya sa trono ng Diyos. It is the reason na noong nakita si Jesus noong sa resurrection, nung siya'y nabuhay na maguli, anong sabi niya doon sa nakakita sa kanya? Don't touch me. Not yet. Bakit? Dadalhin pa niya ang dugo sa Ama. Sa pagkakatawang tao at sa kamatayan ni Jesus, yon ang ginawa niya para mabayadan ang kasalanan natin. Sinilang si Jesus upang mamatay para sa atin at siya ang tumanggap ng galit ng Diyos. Nung siya'y nakapako sa krus, pinarusahan siya, hinampas siya, sobrang parusa. Hindi na nga niya kayang buhatin ng krus eh. Kasi papunta pa lamang doon, Via Dolorosa. Papunta pa lamang doon, pinahirapan na siya eh. Sobra ng hirap, sobra ng dusa. Hindi na niya kayang buhatin ng krus, may tumulong na sa kanya. At nung siya'y nakapako na sa krus, yung dugo na tumulong sa kanya, yun ang ibinigay
na pampalubag loob sa galit ng Diyos laban sa ating kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Siya'y Diyos na just, makatuwiran. Dapat parusahan ang kasalanan. The wages of sin is death. At nandito na ang kamatayan. Ito na ang dugo ng Panginoong Hesus, pinambabayad na ni Hesus. Siya ang tagapawi ng galit ng Diyos. Kung nagkakasala man tayo ngayon, of course, tinanggap mo na si Jesus, tinanggap mo na siyang tagapagligtas mo. Pero kung hanggang ngayon nagkakasala pa rin, at pwede naman talagang mangyari yon dahil oo nga tayo niligtas, namamahay pa rin ang kasalanan, nandito pa rin tayo sa katawang ito, may tagapagtanggol tayo. 1 John 2 verse 1. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito'y sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung sino man ay magkasala, tayo may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Bakit ang tawag kay Jesucristo ay matuwid? The righteous. Bakit kailangan natin ng isang matuwid na Kristo kapag ang kailangan natin ay tagapagtanggol? Di ba sabi dito, kung kayo man, mga munti kong anak, kung kayo man ay magkasala, ito'y sinusulat ko, may tagapagtanggol kayo sa harap ng Ama, si Jesucristo na matuwid. Bakit pinagkadiin ng si Jesucristo na matuwid? Okay. Dugo ang pinambayad ni Jesus sa ating kasalanan. Dugo niya, the divine blood. Pero hindi lang dugo ni Jesus ang ginagamit niyang katuwiran sa Ama kapag tayo nagkakasala, kundi ang kanyang mismong pagiging matuwid. Anong ibig sabihin? Pag nagkakasala tayo, sasabihin ni Jesus sa Father, iniaalay ko po ang aking dalisay na dugo para bayadan ang kasalanan nila. At Ama, ako po ang tingnan ninyo. Sila pong nanampalataya sa akin ay oo at nagkasala. Pero ako ang tingnan ninyo. Ako ang matuwid. Yung katuwiran ko po, nung ako po'y nasa lupa, ako'y nabuhay ng matuwid, hindi ako nagkasala. I fulfilled the law. Di ba yung 613 laws ng Old Testament, walang nakasunod? Jesus did it. He fulfilled the law. Ako po, Ama, ang nakasunod. Sa akin kayo tumingin. Bakit ako sa iyo titingin? Kasi po, tinanggap nila ako. Ako po'y nasa kanila, sila'y nasa akin. They are in me and I am in them. Kaya pag tinanggap mo si Jesus, kahit ikaw ay nagkasala, hindi sa kasalanan mo tumitingin ng Diyos, kundi kay Jesus na tinanggap mo bilang iyong Diyos, Panginoon, tagapagligtas. Why? Because that's the only way. Hindi ka makakapasok sa langit sa katuwiran mo. Hindi ka makakapasok sa langit sa kabaitan mo. You must pass through Jesus. Kaya sinasabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan. Ako ang buhay. Ako ang katotohanan. I am the way. Huwag kayong dadaan kung saan-saan. Bakit? Hindi kayo makakalusot sa langit. Kailangan ninyo ng righteous God, ang matuwid na Jesus. Kailangan ako'y nasa inyo at kayo'y nasa akin. At pag sinabi yun ng Panginoong Jesus, nasasabihin ng Diyos, okay, Siya, oo nga't nagkasala. Pero dahil siya'y nasa iyo, Kristo, sila'y tinatanggap ko. Ang hatol na ayaw natin, kinuha ni Jesus. Nung siya'y nakapako, lahat ng judgment, lahat ng galit, ibinuho sa Kanya. Pag may nakikita kayong krus, may nakikita kayo doong taong nakapako, ang sabi ninyo, si Jesus, alam ba ninyo kung sino yon? Ikaw yon. Nag-substitute lang si Jesus para sa iyo. Dapat ikaw yon. Ang hatol na ayaw natin, kinuha ni Jesus. Ang perfection na wala tayo,
ibinigay ni Jesus sa atin. Wala naman ditong 100% perfect. Wala ditong perfect. Perfection lang kailangan para makapasok sa langit. At ang perfection na wala tayo, ibinigay ni Jesus sa atin. Kailangan mo si Jesus. Huwag mong dadalhin at ipagmamalaki ang relihiyon mo sa langit. Walang relihiyong namatay para sa iyo. Walang relihiyong tumulo ang dugo para bayadan ang kasalanan mo. But there is a person. His name is Jesus. He's the one who died for you. Siya ang tunay na nagmamahal sa iyo. Siya ang yapusin mo. Siya ang tanggapin mo. Pwede ba lahat tayo ngayon? Hindi ko na kayo papatayuin. Habang kayo nakaupo, sumunod kayo sa panalangin ito. Iyuko mo ang iyong ulo at sabihin mo, aking Ama, nakita ko po ang sinfulness ng aming puso. Nakita ko po kung gaano kasama ang tao. Na wala siyang magagawa upang iligtas ang sarili niya. Ama, salamat. Sinugo mo ang kaisa-isahan mong anak upang iligtas kami sa kasalanan. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos, Panginoon ng aking buhay, at tanging tagapagligtas. Panginoong Jesus, dumadaan ako sa iyo, patungo sa Ama. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang Panginoon ko. Ikaw ang tagapagligtas ko. Let's all stand up, please. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you laid the death I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank
has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father true. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood that causes sons and daughters. We are ransomed by a Father true. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father true. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father true. The blood. Galit ang Diyos Ama sa kasalanan, galit na kailangang payapain at pinayapa ni Jesus. Tayo'y napatunayang nagkasala na nangangailangang patawarin at pinatawad dahil kay Jesus. Hindi tayo nakaabot sa katuwirang hinahanap ng Diyos, kaya kailangan na lamang ibigay ang katuwirang ito at ibinigay sa pamamagitan ni Jesus. Kaya sabi ng Matthew 1:21, she will give birth to a son, and you are to give him the name of Jesus, because he will save his people from their sins. Nothing stronger than the wonder-working power of the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father true. The blood. Tell me something stronger
kong meron pa kayong mga marireceive na gifts ngayon. Pero lahat ng mga gifts na yan, walang binatbat sa gift na binigay ng Ama sa atin. God loves you so much. He proved it already. He demonstrated it by dying to the cross, by giving His Son to die for us. Mahal ka ng Diyos. Sa araw na ito, pakaisipin mo. Noon pa man minahal ka na, wala ka pang ginagawa. At anumang gawin mo, ay hindi makakadagdag sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa kasimula-simula ay puno na, buo na para sa iyo. God loves you. Na-prove na niya yon. Be secured. Be secured sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Nasukdulang ibinigay ang kaisa-isahan niyang anak. Live this life na alam mo na may nagmamahal sa iyo. Live this life na alam mo na secured ka sa pag-ibig na yon dahil hindi hahayaan ng Diyos na mapahiwalay ka. Hindi hahayaan ng Diyos na mapalayo ka sa Kanya sapagkat pinili ka niya. Ikaw ay minamahal na anak ng Diyos. God bless you.